Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, alamul jin wa syayatin, ang daigdig ng mga engkanto at mga demonyo. Yung demonyo tinutukoy dito, demonyo na na engkanto rin. Kasi sila naman yung meron talagang interaction sa mga tao. Kasi yung mga engkanto na mananampalataya, umiiwas sila sa mga tao. Hindi sila nakikialam. Hindi sila nakikialam. At ito nga, dumako na tayo doon sa pinakamalaki marahil na, o pinakakilala. Kasi maaaring may iba pang mas malaki silang impluwensya talaga nga sa tao. Yung bumubulong sa tao, katulad doon na babanggit na sa Suratul Nas. Pero yung pinakakilalang epekto ng engkanto sa tao, ito na, yung salamangka. Sa iba't ibang anyo nito. Yung karunungang itim, pangkukulam, panggagayuma, actually yung panghuhula, may kinalaman din yung doon Maaaring mapapaloob sila dito. At iba pa. Actually nga, napakagandang bahagi nito, hal lisihri hakikatun, may katotohanan ba sa salamangka? So ito yung sumunod na kabanata ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah. At mahalaga ito kasi nga sa panahon natin ngayon, yung karunungang itim, lalo na salamangka, o kahit yung tungkol sa mga di ba? Mga multo, mga kung ano-ano, natitrivialize na hindi na siya halos siniseryoso ng tao. Kasi nahaluan na ito ng kabalbalan. Kumbaga na yung tao, sa halip na kinatatakutan niya yung mga ganitong bagay, ginagawa ng katatawanan o kaya ginagawa ng, kumbaga, na lang, para ma-sensationalize at maging content ng mga vlogger o minsan journalist pa nga. Yan, si Jessica Soho. Paborito niya si Ed Caluwag. Ilang beses na niyang pinahiya, di ba? Si Ed Caluwag, ilang beses niyang pinahiya. So, minsan, meron daw yung nagpapakitang barko, tas maya-maya. Hindi ko na maalala Basta marami siyang sablay. Pero syempre, hindi natin makalimutan yung mga gadget niya na binili sa Shopee, tsaka sa Lazada. Kakaano pa. Baka yung iba, nag-cart na rin ng ganun. At iba-iba pa. Hindi na halos sineseryoso ngayon Hindi katulad ng unang panahon, yung kapag araw ng mga patay, di ba? Magandang gabi bayan. Medyo seryoso pa yun na pagtalakay Pero yung pag si Ed Caluwag na yung lumabas sa TV, hindi na ako naniniwala Sa pag-uusapan nila, mga engkanto. Niluloko lang tayo niya. Hindi naman niya talaga nakikita yung engkanto Kumbaga, guni-guni lang nila yung pinagkukwento nila. Yung mga tinatawag nila sarili nila, spirit warriors, o kaya yung mga nakikipag-usap sa mga patay. So, hindi na sineseryoso ng mga tao. Pero nga, meron bang katotohanan talaga sa salamangka? So, sa atin sa Islam, maliwanag. Meron talaga. Nga, ikhtalafal ulama'u fi dalika. So, meron daw iba't ibang mga usapin dito sa usapin na ito ng salamangka. Minaligaw So, meron daw mga nagsasabi, pero syempre ito, kumbaga, sa karamihan ng mga ulama, syempre, naniniwala sila totoong nangyayaring salamangka. Pero kung meron man nagsasabi, meron din nagsasabi na innahu takhayyul la hakikata lahu. Na yung dahilan kung bakit sinasabi nila na maaring yung nakikita natin na salamangka ay hindi talaga totoo, bagkus ay nagbumukha lang sa paningin ng tao. Takayul lang siya. Takayul, kumbaga, parang guni-guni. Dinudulot ng salamangkero na magkaroon ng guni-guni yung nakakakita. Yun yung tinutukoy nila. Yung ibang mga scholar na nagsasabi na, kumbaga, hindi totoong nangyayari yung nakikita ng mga nabibiktima ng salamangka. Hindi nila sinasabi na hindi totoo ang salamangka. Ang tinutukoy nila dito, yung mga kaganapan, mga pangyayari sa salamangka.
Yun yung tinatalakay dito na tinutukoy. Ang naging batayan nila doon sa mga nagsasabi na kapag meron daw tayo nakitang salamangka, mga pangkukulam halimbawa, o iba pa, magic, halimbawa, napapalutang nung salamangkero yung sarili niya sa hangin at iba pa, sinasabi nila hindi raw yung totoong nangyayari, kundi yun ay nagiging guni-guni na lang sa paningin ng mga nakakasaksi. Pero totoo yung salamangkero, kumbaga, yun ang nililinaw natin dito, una nating nililinaw. Kasi nga, ang pagtakwil o hindi paniniwala sa salamangka at yung kapangyarihan ng mga jinn na makapagdulot ng ganito, ay maaring hahantong nga sa kufur. So tinutukoy nila dito, yung nasasaksihan ba natin na salamangka, totoo ba ito o hindi? So meron nagsasabi, oo, merong salamangka, pero yung nasasaksihan natin, hindi totoo. Kasi katulad doon nangyari doon sa Surah Taha, verse 66, nung nakaharap na ni Musa alayhis salam yung mga salamangkero. فَإِذَا هِبَالُهُمْ وَأَسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى. Yun nga nung sinabi ni Musa alayhis salam, ihagis na ninyo ang ihagis ninyo, at inihagis na nga nila yung kanilang mga tungkod at yung kanilang mga lubid. Sa pamagitan daw ng kanilang salamangka, pinagmukha nila itong gumagalaw sa nakakakita. Kahit kay Musa alayhis salam, nakita ito ni Musa alayhis salam na gumagalaw. Yung kanilang mga lubid at yung kanilang mga tungkod. So ito lang naman yung ginawa nilang batayan na yung maaari nyo nakikita nating salamangka, hindi talaga totoo na nangyayari. Hindi talaga totoo na nangyayari. Pero syempre, mas marami sa mga scholar nagsasabi nang nakikita nating salamangka o kulam, totoo nga nangyayari. Kasi nakikita natin mga epekto talaga nito, lalo na kulam. Diba nagkakasakit talaga yung kinukulam? Kakasakit talaga yung kinukulam. O kapag yung salamangka, halimbawa, panggagayuma, nagagayuma nga talaga yung lalaki o babae na magkagusto sa sino man, na gustuhin nung salamangkero na magustuhan nila. O ayawan, yung kabaligtaran, meron ding kabaligtaran nito, na ayawan nila yung gusto ng salamangkero na ayawan nila. Halimbawa, asawa, dudulutin ng salamangkero na aayawan ng lalaki, yung asawa niya, para yung gayuma naman tatalab sa kanya para magkagusto siya dun sa ibang babae. So nakikita natin talaga yung epekto nito. So maaring mangyayari na kumbaga meron mga pagkakataon na pinagmumukha lang talaga ito na nangyayari ng mga salamangkero, katulad nung nangyari kay Musa alayhis salam, na hindi naman talaga naging ahas yung nila, yung lubid nila tsaka tungkod. Pero nagmumukha siyang ahas na gumagalaw. Whereas yung tungkod ni Musa alayhis salam, ginawa talagang ahas ni Allah. Pero karamihan sa mga scholar, at siyang karamihan din sa mga nangyayaring salamangka, yun nga, inna lahu hakikatun kama dallat alayhi ayatul Baqarah. So ito raw ay totoo katulad ng tinutukoy doon sa aya sa Suratul Baqarah. Tinutukoy dito na aya sa Suratul Baqarah, yung doon sa 102, yung tungkol kina Harut at Marut. Diba, yung mga salamangka na natutukoy doon, kabilang doon yung magdudulot ng paghihiwalay sa pagitan ng lalaki at kanyang asawa. At sa kakayanan ng salamangka na ito na magdulot ng kasamaan o pinsala sa mga tatamaan nito. So nakikita natin ang epekto nito sa mga tao. Wasahi annahu naw'an. Pero nga siyempre para ma-reconcile natin yung pananaw ng mga scholar, so maaari nating masabi na meron ngang dalawang uri ng salamangka. Wasahi annahu naw'an. Ang pinakatamang pananaw nga dito nang sa gayon ma-reconcile natin yung pananaw ng mga scholar, merong dalawang uri ang salamangka. No'um huwa takhayyulun ya'tamidu alal hilil ilmiya wa khifatul haraka. Sa una, yung paggamit ng ilusyon. Ilusyon o kumbaga
Yun na nga yung tricks, yung ginagawa sa mga magic, di ba? Yung mga magic tricks, bawa mahati yung katawan o kung ano-ano pang ginagawa nung magikero, lilitaw bigla yung piso, o kaya sasaksakin siya tapos hindi tatalab sa kanya yung espada, lulusot lang sa katawan niya. Iba't-iba pang pinaggagawa nila. So ito yung takayul, na maaring nangyayari ng takayul at syempre maaring maunawaan natin kahit walang sabwatan sa pagitan ng tao at ng engkanto ng demonyo. Kasi kapag salamangka, nandito siya sa aklat ng tungkol sa mga jinn, kasi nangyayari talaga ang mga salamangka sa tulong ng mga demonyo. Pero regardless, may tulong man ng demonyo o wala, ang salamangka na nangyari sa pamagitan lamang ng ilusyon o kaya sa pamagitan ng panlilinlang o sa pamagitan ng mabilis na pagkilos ng kamay. Di ba? Ganun yung nangyayari doon sa mga lumilitaw na piso o yung mga napapatagos na mga bagay-bagay sa kamay. Mabilis na talaga kumilos yung kanilang mga kamay ng mga magikero. So ito yun. Sa maaring ito ay takayul. Hindi talaga lumitaw bigla yung piso o hindi talaga nahati yung katawan ng magikero o nung assistant nito. Bagkus yun ay may halong panlilinlang. Na sa ganitong kahulugan, mauunawaan natin na kahit ang ganitong uri ng mahika, ipinagbabawal. May pagbabawal din. Yun nga, di ba? Nung naalala mo sa Hong Kong, si Kamal al-Makki, di ba? Nagmamagic yun. So ultimo yun, haram din, magiging haram. At syempre, pangalawang uri, wanawun lahu hakikatun. At isa pang uri na merong katotohanan dito. Katotohanan dito. At yun nga yung katulad na nababanggit doon sa Suratul Baqarah, yufarriku bihi bainal mar'i wa zawjihi, na naghihiwalay sa pamagitan nito ang lalaki at kanyang asawa, wa yu'di bihi, at nagdudulot ng iba pang mga pinsala. So, meron dalawang uri ng salamangka. Salamangka na magic tricks at salamangka na meron ng pakikipagsabwatan sa mga demonyo. So maaring sa lahat ng ito, sa mga salamangka na ito, mas malaking bahagi ng mga salamangka, syempre, yung may kinalaman sa demonyo. Kasi maaring napapaloob na nga rito yung pangkukulam o yung panggagayuma at iba't iba pang mga karunungang itim. Minsan nga pati yung panggagamot ng albularyo, kung ito ay ginagawa sa tulong o sa kapangyarihan ng maligno o ng engkanto o ng demonyo, pareho lang. Mapapaloob pa rin yun sa salamangka. Mapapaloob pa rin yun sa salamangka. At malalaman natin nga na salamangka ang isang bagay kapag ito ay hindi normal na nangyayari. Katulad na nabanggit na natin nung nakaraan. Hindi ito normal na nangyayari. So ito man ay nagawa sa pamagitan ng magic tricks na wala talagang katotohanan sa mga nangyari, may tuturing pa rin niya salamangka at therefore merong hatol na salamangka. So maring hindi siya magiging kufur na katulad ng sihir na salamangka na may kinalaman dito mga engkanto katulad ng pangkukulam, maring hindi mapapatawan ng parusang kamatayan Yung magician, yung nagpapalabas lang ng kuneho sa sombrero, yung nagmamagic tuwing may birthday party, maring hindi mapapatawan ng parusang kamatayan. Pero bawal pa rin, haram pa rin yung kanyang ginagawa. At kung merong gobyernong Muslim, pagbabawalan siya na gawin ng kanyang ginagawa. Pagbabawalan siya na gawin ng kanyang ginagawa. Sa nga kabilang sa mga salamangka nga na meron talagang kinalaman dito mga engkanto, ay yung pagkulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kumbaga mas malaki pang ang batayan o dalil na totoo nga ang kulam na isa sa mga anyo ng salamangka. Ngayon sa sihir, kasi kapag tinatranslate yung sihir, mas gusto kong gamitin yung salitang salamangka. Kasi yung iba, ang translation na nilang sihir pangkukulam. Pero hindi
hindi lang pangkukulam ang salamangka. Yun nga pinaghihiwalay yung lalaki at babae, di ba't kanyang asawa? Maring hindi yun kulam eh. Kumbaga, ano lang talaga yun. Kumbaga nagkaroon ng epekto. Yung ginagawa ng demonyo dun sa lalaki, kaya niya hiwalayan yung kanyang asawa. Gayun din sa gayuma. So maring hindi ito, kumbaga, katulad ng kulam na ibig ko sabihin merong pinsala na pisikal. Yung magkakasugat yung tao, yung magkakaroon siya ng sakit na pisikal. Pero regardless, nagdudulot pa rin ng pinsala. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinulam din siya. Kinulam din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Aisha radhiyallahu anha, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zuraika. Kinulam daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isang lalaki na Hudyo ito, nakabilang sa Banu Zuraik. Ito yung angkan nila. So, ang pangalan ng nangkulam sa kanya si Labid bin al-A'sam. Labid bin al-A'sam. Hudyo ito, pero syempre, yung pangalan nila doon, parang pangalan na rin ng Arabo. Kasi doon na sila sa Madina nakatira mula nung unang panahon. Yukhayyalu ilayhi annahu yaf'alu shay' wa ma fa'alahu. Ang naging epekto ng pangkukulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba ibang kinukulam, di ba maaaring nagkakasugat o nagkakaroon ng sakit. Tapos meron pa sa atin, di ba yung barang, yung kulam pinapadaan sa salagubang at yung iba't iba pang kulam na hinakukwento nga ng lolo ko. Meron daw may lumalabas sa katawan na kung ano-ano. Kadena, blade. So, napakatindi ng epekto ng kulam. Pero kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang naging epekto lang ng kulam sa kanya, yung siya, parang nagiging demented, yung inakala niya ginawa niya yung isang bagay pero hindi naman pala niya ginawa. Yung narinig ko pa nga sa isang lecture, akala niya junub siya. Pero hindi naman talaga siya junub. So maaaring nangyari, naligo siya na hindi naman siya junub. So tiyatanong siya ng mga asawa, anong nangyari, ba't naligo ka? So inakala niya siya ay junub. So yun yung naging epekto sa kanya. Hatta idha kana dhata yawmin aw dhata laylatin, hanggang sa minsan daw isang araw o isang gabi, wa huwa indi, habang kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Aisha ay nag-uulat. Lakinnahu da'a wa da'a. So sabi ni Aisha, sa isang gabi daw, nagsala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o nagdua si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Aisha, asy'arti anna Allah aftani fima istaftaytuhu fihi. So, may kakaiba na tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, o Aisha, sabi niya, alam mo ba na si Allah ay tumugon sa akin tungkol sa isang bagay na tinatanong ko sa Kanya? Tinatanong niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga maaring ilang araw na itong nangyayari sa Kanya. Hindi niya maintindihan. So nagdua na siya kay Allah, nagdua at nagtatanong lang siya kay Allah, ano bang nangyayari sa kanya? So yung sabi niya, kay Aisha, alam mo ba na tinugon na ni Allah yung tinatanong ko sa kanya? So sabi niya, atani rajulan, may dumating sa akin na 2 tao. At itong 2 tao na tinutukoy niya, kumbaga nakita niya ito sa kanyang panaginip. Faqa'ada ahaduhuma inda ra'si. Ang isa sa kanila ay umupo malapit sa aking ulo, wal akhar inda rijlay. At ang isa pang lalaki ay nandoon naman tumayo daw o umupo malapit sa kanyang 2 paa. Faqala ahaduhuma li sahibihi, ang sabi ng isa sa kanila sa kanyang kasama, ma waja ar-rajul. Ano ang problema ng lalaking ito? Ano nangyayari sa kanya? Qala matbub. Siya daw ay matbub. Matbub sa kahulugan ng
ginamitan ng tib. Yung tib, actually, yung tib panggagamot panggagamot. Pero sa konteksto dito, panggagamot ng namahika, magic o salamangka. Siya ay tinablan ng salamangka o pangkukulam. Waman tabbahu, sabi nung kasama, at sino naman ang kulam sa kanya? So habang nag-uusap yung dalawang lalaki na yon, na nasa ulo niya at nasa paanan niya, naririnig niya yung pinag-uusapan nila. So sabi na nagtanong, sino nagkulam sa kanya? Labid bin al-A'sam, sabi nung isa. Si Labid bin al-A'sam ang nangkulam sa kanya. At nagtanong uli yung isa, fi ayyi shay'in, sa pamagitan ng anong bagay? Kasi ngayong kulam, yung katulad na nababanggit sa Suratul Falaq, merong isang bagay na ginagamit ang mangkukulam para didikit dito ang kulam. Kumbaga na malalaman nung jin, lalong-lalo na, nung shaitan, nung demonyo, kung sino ang target. Kung sino ang target. Kaya di ba may kita kayo sa Facebook, minsan pinopost, ang kulam pinapadaan nila sa picture. Yung picture, tapos nakasulat na doon yung mga kulam nung mangkukulam. May nakita ang picture, may nakasulat doon sa picture, maut, marad, at kung ano-ano pa. Maut, kamatayan, marad, pagkakasakit, at kung ano-ano pa. Magiging mas madali ngayon. Hindi naman siguro magiging mas madali kasi tama, magiging mas madali nga kung sa mangkukulam, di ba? Pwede siyang kumuha na ng picture kahit saan sa Facebook lang. O mas madali sa kanya. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ginamit sa kanya para kulamin siya, fi mushtin wa musyatah. Nakulam daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan daw nung suklay at buhok na nakadikit doon sa suklay na yun. Wajuffa tal-naklatin dakarun. At ginamitan din daw ito ng balat ng yung possible pa lang na bulaklak ng dates na lalaki. So pinagdikit daw yun at yung buhok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at syempre ginamitan na yun ng pagbubuhol-buhol at inihipan ng mangkukulam katulad ng nababanggit sa Suratul Falaq. Ganun nila pinatupad ang kulam. Kung sa makabagong panahon, ito di ba, kukuha pa siya ng buhok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung nahuli siya, delikado. Ngayon, tingin ka lang sa Facebook, sino gusto mong kulamin? Di ba? James Ryan. Lalabas yung picture. Sino ka ba? Sino ka ba? Ano ba pangalan mo? Ikaw nga James Ryan, di ba? James Ryan. Type mo kagad. Lalabas yung picture niya, nakaganon na. Hindi ko alam, nakagapos ba yung profile picture nito? Di ba? Piprint niya sa printer. Tapos yun na, susulat na niya yung mga sumpa niya. Mamatay ka nawa. Madisgrasya ka sana. Mga kung ano. Basti din ka sana. Basta lahat ng sakuna, isusulat na niya doon sa picture mo. Tapos ililibing niya na yun sa isang lugar na kung saan iuutos ng demonyo na itago niya. Kasi hindi ko rin maisip ba anong hikma Sa lahat kasi ng kulam, laging merong isang lugar na kailangan pagtaguan ng kulam. Hindi nila yun iniiwan kung saan-saan lang. Halimbawa, nila, di ba? Pwede naman nila na, kumbaga, tabunan ng napakalalim na na lupa o isemento, di ba? Para wala talaga makakakita. Yung demonyo pinaglalaroan din yung mangkukulam Minsan parang gusto ng demonyo na mahuli yung mangkukulam kasi alanganin yung mga lugar na kung saan niya iniuutos na itago yung picture. Bawa niyan may nakita ko nakapost sa Facebook yung mga picture. Kahit si Jessica Soho may na-post yatang ganyan mga picture na may mga sinulat doon sa mga picture tapos natagpuan doon sa may sementeryo. Bakit mo ilalagay yung picture doon sa sementeryo kung laging may tao doon? Basta susundin niya lang kung ano yung gusto nung demonyo. Yung kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang utos ng demonyo ito. O ay nahuwa, nasaan yung binuhol-buhol na yung buhok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapos yung balat ng possible na bulaklak ng dates na ginamit para kulamin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng isa, nasan yun, yung ginamit na yun?
Kasi isa sa mga paraan, bukod sa ruqya, di ba ruqya? Rurukyahan mo yung kinukulam. Isa sa mga paraan, yung makita mo ng physical yung pinangkulam at sisirain mo yun. Sisirain mo yun. Sasabi nung isa pa sa nag-uusap, Fiberi Darwan, matatagpuan mo matatagpuan ang pinangkulam na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon daw sa bukal ng Darwan. So doon daw tinapon. So siguro yung pinangkulam na yun, nilagyan ng pampabigat para mapupunta siya doon sa ilalim ng tubig at hindi na siya makikita ng mga tao. Ayun nga, yung maraming kakaibang, marami akong nabalitaan na iba't ibang mga paraan kung saan inilalagay ng mangkukulam yung kulam. Minsan nga yung yung pinangkukulam niya, inilalagay niya doon sa bahay mismo ng tao na hindi basta-bastang napapansin ng tao. Halimbawa, dinadaan-daanan lang niya, pero nandun pala yung kulam. Nandun mismo sa kisame niya. O sino ba mag-aakala na yung pinangkulam sa'yo nandun mismo sa loob ng bahay mo? Depende rin sa utos ng demonyo. Fa'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi nasin min ashabihi. So nung nalaman niya yun, pinuntahan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang ilan sa kanyang mga sahaba. Faja'ah. At dumating nga sila doon, faqala, ya Aisha, ka'anna ma'awa nakaatul hana, wa ka'anna ru'usa nakhlaha, ru'usus syayatin. So nung nakarating daw sila doon, yung bukal ng, o yung balon ng Darwan, na kung saan tinapon ni Labid bin al-Aqsam, yung pinangkulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kinuwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya Aisha yung nakita niya doon. Kinuwento niya na yung tubig daw ng balon na yon na pinagtapunan nung pinangkulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagbago raw na para bang ito ay kumbaga pinagbabaran ng hina. Yung hina, yung pinangtatato na temporary. Yung dahon nun may kulay. So parang ganun daw, naging ganun yung kulay ng tubig. So naging itim yung kulay ng tubig. At yung mga nakapaligid daw doon na puno ng datiles ay parang naging ulo ng mga demonyo. So sabi ni Aisha radhiyallahu anha, Ya Rasulullah, afala istakhrajtahu? O sugo ni Allah, hindi mo ba kinuha yung ipinangkulam sa iyo mula doon sa balon at kumbaga sirain mo ito para mawala sa iyo ang kulam? Qala, qad afani Allah. Sasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinagaling na raw siya ni Allah. Ibig sabihin, hindi na niya kinuha. Hindi na niya pinakuha pa sa mga sahaba yung pinangkulam sa kanya. Fakarihtu an athira alan nasi fihi syarran. At kinatatakutan niya na kapag kinuha pa nila yung pinangkulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi ibig sabihin matindi yun eh. Kung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinablan ng kulam na yun, ibig sabihin matinding kulam yun. Kinatatakutan niya kapag kinuha pa nila yun, iniangat nila, baka mapinsala pa dito yung mga tao. O lalo na yung hahawak talaga doon. Lalo yung mga sahaba, mag-uunahan sila para gumaling lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mag-uunahan sila doon sa balon o doon sa bukal. Pero hindi na niya yung pinakuha. Hindi na niya pinakuha yun. Kasi baka maapektuhan nito yung mga tao. Na kung siya nga naapektuhan, paano pa kaya yung mga sahaba? So nagmamalasakit talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At anyway, pinagaling na nga siya ni Allah. Fa'amara biha fadufinat. So yung ginawa na lang daw niya ay ipinag-utos na lang niya na tabunan yung bukal kasama ng kung ano man ang ipinangkulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito nangyari yung pangkukulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga, sa kabila nito bilang paglilinaw, wala yuqal. So although nakulam nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wag na sasabihin ni naman, inna sihra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yujibu lahu libsan fin nubuwati war risala.
So, wag na wag sasabihin din naman na ang pagkakakulam sa kanya ay kapintasan sa kanyang pagiging propeta o sugo. Lianna athar as-sihr lam yatajawaz dahir al-jism ash-sharif. So, hindi may tuturing na kapintasan ang pagkakakulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi naging lang naman minor ang epekto nito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nga ito nagkaroon ng epekto sa kanyang katawan. Sa isip niya lang. Kumbaga nalilito siya. Yun lang. At yun nga, syempre, nalalaman natin na ito ay falam yasil ilal kalbi wal akal. Hindi ito nakarating sa kanyang puso o kahit sa kanyang pag-iisip. Although nalilito siya, inakala niya nagawa niya yung ilang bagay, pero hindi ito naka-apekto sa kanyang pag-iisip. Nakapagsalita siya ng maayos. Di ba yung mga kinukulam, iba yung nag-iiba yung ugali, di ba? Ano ba? May nagre-react dito So, ibig sabihin, pwedeng pwede rin pala, no? Pero sa'yo talaga, sapi yung suspecha namin doon, hindi kulam Pero pwede rin mangyayari. Fahuwa kasairil amradil lati kad ta'rad lahu. So yung nangyari daw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parang parang katulad lang din ng iba niyang nangyaring pagkakasakit, parang sipon lang, ubo, ganun, hindi ito grabe. Wa tashri'u mahfudun bihifdillahi ta'ala. Yun nga, naprotektahan ng Islam at ang Sharia sa pamagitan ng pagprotekta ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit dun sa matinding salamangka na yon. At yun nga sinabi ni Allah dun sa Suratu Al-Hijr verse 9, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. So si Allah, although tinablan ng kulam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga, tunay na si Allah nagpababa ng paalala ng Quran at tunay na kami rito ay magpapangalaga. Ibig sabihin dito, ang pagdating ng sihir o pagtalab ng salamangka ng kulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron lang isang dahilan para matutunan ng mga tao ang tungkol sa kulam. Kung ano yung posibleng panggagamot dito, alhamdulillah. At ito nga yung, syempre magdua kay Allah at yung mahanap nila kung ano man yung ginamit na pangkulam. Syempre, malalaman natin sa pamagitan ng nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yung mga pwedeng ipangkulam sa mga tao. Na dahil dito, magiging maingat tayo, inshallah. Na ngayon nga, sa panahon ngayon, may Facebook, may social media. So lahat yun, pwedeng gamitin din naman kukulam laban sa atin, waliyadu billah. So ito yung kasaysayan ng pagkakakulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ngayon, yung susunod inshallah, yung tungkol naman sa iba pang mga pwedeng magiging epekto ng engkanto sa mga tao, inshallah. Katulad ng pagkakasakit. So bukod sa kulam, pwede pa magdulot din yung engkanto ng pagkakasakit. Kaya nga yung ilang yung mga tradisyon sa Pilipinas, pagdadaan ka sa di ba? Sa ilang tabi-tabi po, meron siyang basis Merong basis na, kumbaga, may naranasan yung mga tao na napipinsala sila kapag dumadaan sila sa ganung mga lugar. Kaya, meron silang ganung mga sinasabi. Pero syempre, nilinaw na ito sa Quran at ang gagawin natin ay kung ano man yung nababanggit sa Quran. At sa sunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halimbawa yung mga dua, di ba? Kapag mapupunta tayo sa ilang na lugar, sasabihin natin, A'udhu bi kalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Nagpapakup ako sa mga perpektong salita ni Allah laban sa anumang kasamaan ng kanyang mga nilikha. Alhamdulillah. Sa tutuloy ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.